So ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nangangamoy BSK 2025 na naman sapagkat nag-issue na po ng TRO. Uulitin ko po mga idol at mga bayan ha. Nag-issue na po ng TRO yun pong Supreme Court. At kasunod po noon ay sinuspindi naman o tinigil ng COMELEC yun hong kanilang ginagawang paghahanda para doon sa eleksyon, mga idol at mga bayan. So ngayon ay babasahin ko po sa inyo ito hong post ng BMP Bangsamoro Media Production. So ito po yung nilalaman. COMELEC and Bank ipinatigil ang paghahanda sa BARM parliamentary elections. Ipinag-utos ng Commission on Elections or COMELEC in bank sa pangunguna ni Chairperson George Garcia ang agarang suspensyon ng lahat ng paghahanda para sa nakatakdang Bangsamoro Parliamentary Elections BPE sa October 13, 2025. Ang desisyon ay kasunod ng inilabas na Temporary Restraining Order or TRO ng Korte Suprema noong Martes. So kahapon ito Martes, Setyembre 16, 2025 laban sa pagpapatupad sa Bangsamoro Autonomy Act BEA number 77. Ang nasabing batas ay naglalayong baguhin ang alokasyon ng 7 parliamentary seats na orihinal na nakatalaga para sa lalawigan ng Sulu, bagay na naging sentro ng pagtutol. Matatandaang sa naunang ruling ng Korte Suprema noong 2024, idiniklara na ang Sulu ay hindi kabilang sa jurisdiction ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, ayan po yung mainit-init pa na balita na talaga hong inisyuhan ng TRO. Yun pong batas, mga idol at mga bayan, na naglalayong baguhin yung alokasyon ng 7 parliamentary seats. So, ganun din, narinig din o nabasa din po natin dyan po sa post ng BMP Bangsamoro Media Productions na agad po na sinuspindi. Ibig sabihin, tinigil din po yun pong lahat ng paghanda ng Commission on Elections or COMELEC para po sa BARM elections. So, ilang araw na lamang po at BARM elections na. Pero nagkaroon po ng problema sapagkat nga po biglang nag-issue ng TRO yun hong Supreme Court, mga idol at mga bayan. So base po doon sa atin pong napanood kanina na hindi daw po alam ng COMELEC o ni Chairman George Garcia kung talagang matutuloy o hindi itong BARM election, mga idol at mga bayan. So, ibig sabihin, wala pa po siyang malinaw na kasagutan kung talagang matutuloy, pa itong BARM elections. So ngayon, ang patungkol naman po sa barangay at sangguniang kabataan elections, kapag hindi po natuloy ito hong BARM elections, sapagkat yun po ang dahilan, yun po ang sinasabi ng ating Pangulo, kaya daw tinitigil o kaya pinopospon yun pong barangay election, barangay at sangguniang kabataan elections, kasi daw po may BARM election. So kapag hindi po natuloy itong BARM election, so wala na pong dahilan, wala na pong maidadahilan yung ating Pangulo para ipospon ito hong barangay at sangguniang kabataan eleksyon na original na nakatakda po ngayong December 1, 2025. At alam po natin na kahit po Republic Act na po, kahit po pinirmahan na ng ating Pangulo yung batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, ay hindi pa po 100%
na mapopospon talaga ito hong December 1, 2025 sapagkat Supreme Court pa rin po yung magdidesisyon dyan. Inaantay pa po natin. Ang katotohanan mo po mga idol at mabayan, hindi na po dapat natin antayin yung desisyon ng Supreme Court sapagkat napagdesisyonan na nila noong ipinagpaliban yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon, may desisyon na. Yun pong Supreme Court, mga idol at mabayan. Pero ganun pa man, wala ho tayong magagawa, kailangan po talagang antayin pa. Yun pong magiging hatol ng Korte Suprema patungkol nga po dito sa BSKE 2025 mga idol at mabayan. Pero naniniwala tayo na papanigan po ng Korte Suprema yun pong petisyon na inihain po ni Atty. Romulo Macalintal. Petisyon na nagque-question doon po sa legality ng RA 12232 mga idol at mabayan sapagkat yung Republic Act 12232 ay talaga hong meron pang lilinlang. Meron ho tayong nakikitang paglabag doon po sa ating pong konstitusyon mga idol at mabayan. So, good news ito para po sa mga nag-aantay, para po sa mga nagbabalak na tumakbo dito po sa December 1, 2025 election sapagkat kapag hindi po natuloy itong BARM election ay wala na pong maidadahilan. Wala na pong valid na rason yung ating Pangulo para i-postpone itong December 1, 2025 mga idol at mga bayan. So ngayon po ay panoorin po natin ito hong si Atty. Romulo Macalintal doon po sa kaniyang mga ipinaglalaban patungkol nga po dito sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, panoorin niyo mga idol. Noong 2023, sinabi na raw ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ang pagpapaliban ng BSKE kung walang malinaw at mabigat na rason. Walang kapangyarihan ang Kongreso na magpospon ng halalan ng walang anumang dahilan, mabigat na kadahilanan para ito ay pospon. Sa aking palagay, yung setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede kang mag-postpone ng halalan. Gate pa niya, puno ng panilinlang ang RA number 12232. Kayong kahit wala namang direktang salita para sa postponed, ay yun ang naging intensyon ng batas nang ilagay nila ang panibagong petsa para sa pagdaraos ng eleksyon. Inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan. Kaya inilihis nila, nilinlang nila ang ating taong bayan at sinasabi nila dito na setting the term of office of the barangay officials. Walang sinabi about postponement, pero doon sa unang bahagi pa lamang ng kanilang provision, sinasabing the next election of the barangay shall be first Monday of November 2026. Kahit na hindi sinabi yung postponement, effectively, it postpones the December 2025 election. Sapagkat mag-i-election ka sa November 2026, anong nangyari sa December 1, 2025? Yun ang tinasabi kong panlilinlang na ginawa sa paggawa ng batas na ito. Maliban pa dyan, paglabag sa right of suffrage o karapatang bumoto ng mga Pilipinong pagpapaliban ng BSKE sa susunod na taon. At ako'y nalulungkot sapagkat ang ating Pangulo ay hindi man lang tayo ipinagtanggol sa pagtatanggol ng ating karapatan. Inalisan tayo ng karapatang bumoto, inalisan tayo ng karapatang mamili ng ating mga barangay officials sa pamamagitan ng halalan. At ang Pangulo ng Pilipinas, hindi tayo ipinaglaban. Pinirmahan niya ang batas na ito na talaga namang hindi makatotohanan.
Hindi rin doon napag-aralang mabuti ang bagong petsa na itinakda ng batas para sa eleksyon. Ang susunod na barangay election, sinabi nila na first Monday of November. Sabi ng batas, the next election shall be first Monday of November 2026. Kung ito'y pinag-aralan, sana nakita nila na ang first Monday of November 26 ay All Souls Day. Araw ng kaluluwa na iyan ay isang religious tradition ng ating bansa na tayo dumadalaw sa libingan sa mga puntod ng mga namatay nating mga kamag-anak. Naniniwala naman ang election lawyer na naitulak ang batas dahil sa isa itong political promise ng mga mababatas. Yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na kumandidato nung past election, pangako sa mga barangay officials para makuha ang kailang tangkilik, tulong sa halalan noong 2025 na kapag sila'y nanalo, ipopospo nila ang halalan at i-extend ang term of office ng mga barangay officials. Iyan din ang tanong sa akin ng Korte Suprema nung magkaroon tayo ng oral arguments sa Makalintal versus Comelec. Ano ang dahilan? Kasi nga po, political consideration, political promises. At iyan po sinasabi nila lagi sa mga barangay officials. Kaya yan ay hindi valid reason para i-postpone natin ang halalan.